Alleluia. Mapalad ang nagtitiis, sa mabuti inusig, tagapagmana ng langit. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napopoot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroroon, ay naroroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, ang buong simbahan sa Pilipinas, maging ang mga Pilipinong komunidad sa ibang bansa, ay nagdiriwang ng kapistahan ng ikalawang santong Pilipino na si San Pedro Calungsod. Mahalaga sa atin ang pagdiriwang na ito sapagkat si San Pedro Calungsod ay simbolo ng kabanalan, ehemplo ng kabutihan. Hindi ba dapat ganon? Kapag merong kabutihan tayong natatanggap, pag meron tayong kabutihan na nakikita, kapag merong kabanalan tayong nararanasan, hindi ba dapat tayo'y nagdiriwang? Ito po ang pinagdiriwang natin sa araw na ito, ang kapistahan ng kabanalan ni San Pedro Calungsod. Si San Pedro Calungsod ay naipakita ang kabanalan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang buhay para sa pananampalataya. Alam niyo po, si San Pedro Calungsod, kasama ng isang pare na nagngangalang Padre Diego Luis de San Vitores, SJ, ay minsan nagmisyon. Sila'y pumunta sa Guam para ipalaganap ang Kristyanismo, ang pananampalataya kay Kristo. Kaya nga, noong mga panahong iyon, sila'y nagbibinyag. Ngunit, habang sila'y nagbibinyag, mayroong tsismis na kumalat. Hindi mo naman, no? Simula noon may tsismis na. No? May tsismis na kumalat. At ang tsismis ay mula sa isang Chino. Talaga naman itong mga Chinese na ito, no? No? Parang ako yata yun,
Ang chismis ay nagmula sa isang Tsino. At ang sabi, yung tubig na ginagamit pambinyag na binubuhos sa mga bata ay lason daw. Dahil may mga nabalitaan na may mga bata na namatay matapos binyagan. No? Yun ang chismis. Tingnan mo naman ang chismis talaga, Tingnan mo chismis ang nagagawa sa tao, Sinisira ang katotohanan. At hindi lang katotohanan, sinisira ang buhay ng tao, Kaya kayong mga chismosa dyan, itigil nyo na yan. Ha? Kasi nasisira ang buhay ng tao dahil sa inyo. At ganyan ang nangyari kay San Pedro Calungsod. Nang dahil sa chismis, inisip ng pinuno ng mga Chamorro na nasa Guam. Yung pinuno, ang pangalan, si Matapang. Inisip na sila'y balakid, kalaban ng mga Chamorro. Chismis mo ba naman pumapatay Chismis mo ba namang nakamamatay yung ginagawang pagbibinyag Kaya, ang ginawa ng pinuno, pinagplanuhan niyang patayin ang pare na si Padre San Vitores at si Pedro Calungsod. Nang sisibatin na ang pare, sinalo ni San Pedro Calungsod ang sibat na dapat sa pare. Dahilan para unang mamatay si San Pedro Calungsod. Yung kamatayan ni San Pedro Calungsod, yung dugo na naialay ni San Pedro Calungsod ay naging punla, naging simula iyon ng mas malawak pang Kristyanismo sa Guam. Yung inakala na mamamatay na ang Kristyanismo nang dahil sa chismis, ayun, napatunayan na hindi totoo ito. Pero kinailangan pang may mag-alay ng buhay para lang magkaroon ng bagong buhay. Hindi ba ganon? Minsan, kailangan mo nang may mag-alay bago magkaroon ng bagong buhay. Kailangan mo nang may mag-alay bago magkaroon ng bagong simula. At ito ang sinasabi ni Jesus sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Nang sabi niya, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ganyan ang isang butil ng trigo. Kailangan muna mamatay. Dahil pag namatay, saka ito makakapamunga ng marami. At ganyan ang naipakita ni San Pedro Calungsod. Yung kanyang kamatayan, nagdulot ng buhay. Yung kanyang kamatayan, nagdulot ng bagong simula na tinatawag nating sakripisyo. Sabihin nyo nga po, sakripisyo. Hindi ba ganyan ang sakripisyo? Nagtitiis ka muna para may umusbong. Nagpapakahirap ka muna para may magbago. Binibigay mo muna ang buhay para ang iba ay mabuhay. Kanina, nung nagdadrive ako papunta dito, meron akong nakita sa jeep. Yung jeep na kaharap ko, may nabasa ako sa likuran. Ang nakalagay, katas ng Saudi. May nabasa na ba kayong ganon? Nakalagay dun sa likod ng jeep, katas ng Saudi. Ano ibig sabihin nun? Diba? Yung driver o yung may-ari ng jeep, nagpakahirap muna. Nagtiis muna. Bago nakabili ng jeep.
yung mga nasa abroad ngayon, alam ko, pakiramdam ko, alam ninyo kung gaano kahirap ang magtrabaho sa abroad. Di ba? Ang daming sakripisyo, no? Mangungulila ka. Nasa ibang bayan ka, yung hirap na hindi mo ma-express yung sarili mo kung hindi ka magaling sa Ingles o lengguwahe ng bansang pinagtatrabahuan mo. Ano pa? Siguro yung mga nasa abroad, yung nagpupuyat, nagtitiis, no? Baka siguro hindi mo na kumakain para lang makapagpadala o makapag-ipon, 'di ba? At yun yung nakita ko doon sa nakalagay na katas ng Saudi, no? Ang hirap magtrabaho sa Saudi. Kapag summer, napakainit, no? Tayong mga nandito sa Pilipinas, no? Kubra lang ng kubra, no? Hindi natin alam yung mga kamag-anak natin nasa abroad, naghihirap. Pero yung dito sa Pilipinas, sumweldo lang ng maliit, bibili na agad ng bagong cellphone. Hello. Mag-sale lang ang, ano ba ngayon, no? 10-10, 11-11, 12-12, di ba? Pag dumating yan, nako, check out ka na agad. No? Hindi ka muna magtiis. Ang gusto natin, sarap muna. Bago, hirap. Mali. Yung katas ng Saudi, naghirap muna. Ngayon, may sarili ng jeep. No? Ngayon, nakauwi na. Siguro, nag-drive na lang ng jeep. No? Mas masarap naman talaga magtrabaho dito sa Pilipinas. Kasama mo pang pamilya mo. Pero yun ang pinapakita sa atin. Meron akong kilala, ang liit na nga ng sweldo, nakukuha pang bumili ng kung ano-ano. Inuuna yung sarap, bago yung hirap. Kaya sa huli, nagtitiis. Ay hindi yan sakripisyo. Ano tawag dyan? Bisyo. Bisyo. Inuna mo muna yung kapritsuhan mo bago ka nagtiis. Kaya ngayon, tiis. Meron tayong isa pang kasabihan. Ano yung kasabihan natin na pagsusunog ng kilay? Narinig nyo na ba yung kasabihan na yon? Yung nagsusunog ng kilay. Nagsusunog po, hindi nagsusulat ng kilay. Iba yon, no? Yung mga dito, yung mga babae dito, nagsulat ng kilay, no? Yung nagsusunog ng kilay, ano ibig sabihin? Nag-aral mabuti, nagtiyaga, nagpuyat, no? Minsan, pag walang baon, dahil gusto lang makatapos, naglakad. O minsan, hindi na lang kakain. Makapagpaserox lang ng libro. Di ba? Yung ganong estudyante, pagkatapos ng hirap, ano mangyayari? Titulado na. May diploma na. No? Bakit? Kasi nagsunog ng kilay. Nagtiis muna. Nagsakripisyo muna. Iba sa atin, nagsulat ng kilay, no? Father, no? Yung nagsulat ng kilay, no? Sakripisyo din naman yun no? Pinatatok ko pa nga ang sakit. O ano tawag doon? Tiis ganda. No? Yan. Yan, dyan tayo magaling. Ha? Oo nga naman, nagsakripisyo sa ngalan ng ganda. Tiis ganda. Tingnan nyo nga naman, hindi yan tiis. Hindi yan sakripisyo. Ano tawag dyan? Kapricho. Kapag narinig nyo yung sinasabing dugo at pawis, ano ibig sabihin nun? Pinaghirapan, pinagsumikapan, at nagsakripisyo. Mga kapatid, ito ang imbitasyon sa atin, ang matutong magsakripisyo. Dahil ang taong nagsasakripisyo, sa huli, may bagong buhay. Nagkakaroon ng bagong simula. Kaya nga, pinagpapasalamat natin dapat yung mga taong nagsasakripisyo para sa atin. Yung nanay mo na isusubo na lang, ibinigay pa sa'yo, ipagpasalamat mo. Kasi hindi ka nagutom.
Yung tatay mo na nagtatrabaho sa abroad, nagsisiman, nagsusumikap para ikaw ipag-aralin, pasalamatan mo. Kasi sa huli, ikaw ang magkakaroon ng magandang buhay. Hindi mo alam yung tatay mo doon, no? Baliw na kung paano magpadala ng malaking pera. Nangungulila na, nahihirapan na, pero ikaw dito, pasasa lang. At ikaw naman na magulang na merong anak na breadwinner, ipagpasalamat mo. Yung sakripisyo ng isang breadwinner na tinitiis ang lahat para lang sa pamilya. Ibinibigay ang lahat para lang ang pamilya ay mabuhay. Ipagpasalamat. At yan ang ating pinagdiriwang sa araw na ito. Ang sakripisyo ng isang santo na nagngangalang San Pedro Calungsod. Mga kapatid, itong panyaya sa atin, ang matutong magsakripisyo. Dahil ang taong marunong magsakripisyo, nagkakaroon ng bagong buhay at ng bagong simula. Amen.